Okay, dahil time na bigyan na natin ng ng negative rebuttal yung affirmative. No, sobrang haba nito, no, dami yung objection. Sige, 10 minutes pa rin. Negative, affirmative rebuttal. Sige, 10 minutes, go. Okay, ang sa akin namang side, nalaman ko na talagang ayaw talaga niya dito kasi masakit to sa kanya. At nagkaroon siya ng sariling research, hindi naman valid yan eh. Mas maganda may sarili ka talagang tinatawag na website na ito'y, alam mo itong na-debunk. Kanya-kanya lang na yan eh, mga live niya, sinasabi lang niya, saka kinukumpara yung pirma. Minsan kasi ang pirma ng tao, kahit sa pirma ko, may tinatawag yan, minsan nagbabago yan eh. Minsan nagbabago. Pumirma kasi si Cardinal Sin dito noon pang March 20, 1985. So, siguro nasa bayag pa itong taong ito, eh walang alam. Wala talagang alam. So, dito, Teka, time pause. bakit saktan? Ang dami niyang sinabi sa akin kanina. Ayusin mo yung bunganga mo, Brother Gilliarhan. Religious program. Huwag kang magbanggit ng bayag rito dahil religious program ito. Mr. Moderator. Huwag kang magbanggit ng masisilang bahagi ng katawan dito. Mr. Moderator, objection din. Ako yung nagpatigil. Dahil hindi lang ako moderator, ako yung host din. Winawarningan kita, huwag kang gagamit ng mga masisilang bahagi ng katawan. Winawarningan kita, ha? Huwag kang gagamit ng bayag, kahit na anong mga words na masisilan. The religious program ito, Gillier. Ayusin mo yung ugali mo. Religious program ito. Sige, next question. Sige, patuloy ka. Mr. Moderator, hindi mo naman nakikita yung pinagsasabi ni Eugene Gapo na nagrebuttal sa laban sa akin. Hindi mo nakikita yung mga foul words na binato niya sa akin kasi alam mo ba, mas highly favor kasi sa kanya eh. Hindi ko narinig si Eugene. Hindi ko naka-headphone ako, bro. Naka-headphone ako. Hindi ko narinig si Eugene na nagbanggit ng masisilang bahagi ng katawan gaya mo. Kaya ikaw ang winarningan ko dahil naringgan talaga kita. Next time, huwag mong gagamitin niya sa religious program. Sige, continue ka sa oras mo. Sige. Para baka move on na kayo. Okay, ito is ginamit niya itong aklat na ito. At balik tayo doon kay Cardinal Sin kasi huwag tayong mawala, no? Ang sabi kasi dito sa mga meaning ng recognize, inaamin niya, recognize, acceptance. Pero sa bandang dulo ng kanyang paliwanag, ang sabi niya doon, hindi niya tanggap. Nagtatanong ako sa kanya, saan ba sa dalawang sagot niya ang totoo? So, nasi by the bill siya doon. Ito. Sabi kasi dito, ang meaning kasi ng tinatawag natin na tinatawag natin na recognize, validity, acknowledge of legality. Ina-acknowledge ni Cardinal Sin na mga libro ng Adventist legal. So ano bang karapatan mo sabihin na piki? Naka-live ito eh. Naka-record ito. Pwede ko ito dalhin doon sa PPH. Itatanong ko talaga doon sa PPH na ito ba talagang pirma ni Cardinal Sin? Ito ba sticker? Ito ba totoo? Gagawin ko talaga yan kasi meron kaming office dito sa Cagayan. Meron kaming PPH dyan, Philippine Publishing House, Cagayan office. So, yung sinasabi mo, mapapatunayan ay ikaw ang tunay na sinungaling at anak ka ng demonyo. Sa Juan 8:44, sabi doon, sinungaling. So, sabi dito, kung papayag siya sa shutdown, ang ginawa niya, nilak niya ako doon sa second paragraph. Kasi may kalalagyan siya. May kalalagyan siya dito. Iglesia Katolika, papalabasin pala kayo din. Kasi yung simbahan nyo kasi, hindi kasi yan. Hindi kasi yan simbahan ni Kristo. Gumagamit ka pa ng mga Webster. Hindi mo naman alam ang background dyan eh. Ginagamit mo pa ang DepEd. Bakit? Lahat ng mga religion sa DepEd, sinasang-ayunan. Sasang-ayon ka rin ba sa Buddha? Sasang-ayon ka rin ba sa mga ibang reliyon na tama sila? Ang DepEd kasi, sabi ng prinsipala, nakausap ko, it is academe,
not applicable sa biblical. So academe, it means for the sake of study lang. Kasi hinawakan kasi ng Jesuit dati ang ating Department of Education. Ito yung original nila na pinapaturo sa mga Katoliko dati, no? Na ang tawag nito ay doktrina Kristiyana. At ang ikatulong sign ng isang iglesia na isa demonyo, gustong palitan mismo ni Satanas ang trono ng Diyos. Sabi dito sa page 33, sabi dito, itatagalog ko na ito. Ano ang Santa Iglesia Katolika? Ang Santa Iglesia Katolika ay pamayanan ng mga nabinyagan na kumikilala sa Santo Papa ng Roma na kapalit ni Kristo dito sa lupa. Ay nako. Aklat nyo to, pinapabasa pa ito nung 16th century dito sa Pilipinas. Ito yung tinatawag na textbook, academe. Kasi mayayaman lang ang pwede pala mag-aral dati sa panahon ng mga Kastila. So ibig sabihin, pinalitan si Kristo. Ano bang sinabi ng Biblia? Sino ba ang pumalit dito sa lupa? Ang banal na espiritu, hindi ang Santo Papa. So isa sa mga ebidensya na talagang hindi consistent ang inyong aral. At ito isa din mo, sabi Ezekiel 16:32. So sabi ito sa Bisaya, Ilis, sa Ezekiel 16:32, ang babae ay naghanap ng ibang asawa, o sa Tagalog, sa Bisaya, Ilis. So ang Ilis pala ay applicable sa kabitan. Kabitan, so wala siya takot siya kasi ang ginawa na lang niya piki si Cardinal Sin. So sabi dito sa, ano pa itong kana? Dito tayo sa Great Hope kasi nagla-live kasi siya, ginagamit niya ang Great Hope. Anong sabi ito sa Great Hope? Anong sinasabi po dito sa Great Hope? Sabi dito, okay. Sa Great Hope, sabi ito, page 37, Satan had urged upon the papal priests and prelates to bury the word of truth beneath the rubbish of error, heresy, and superstition. So, ang tagapagturo pala ninyo dyan sa Vatican, Satanas, sabi dito sa Great Hope, page 64, sabi ito, Roman Church had made merchandise of the grace of God. Binibinta pala yung indulgence. So, ang nagturo pala yun si Satanas. So, may presyo ang kada krimen upang maitayo ang iglesia sa St. Peter's Basilica sa Rome. So, yung kita pala doon, bibili pala nila ng lote para matayo yung St. Peter's Basilica sa Rome. Yun pala ay kita sa mga kasalanan na pwedeng bilhin. Makasala ka, ito, may amount yan, ibigay mo, penance, at yan ay indulgence. At sino nag-utos yun? Sa 37, si Satanas, tinuruan ng mga pare. So sabi ito sa Great Hope, page 66, ang tinitira ni Satanas ay ang mga irehes, mga Kristiyano na ayaw sumunod sa papasi, sa papado. Sila ang target, sila talaga ang pinakasentro ng galit ni Satanas. The Great Hope, page 269, ang pagsamba ng mga imahe at mga relikya at pagtawag ng mga espiritu at santo at pagbigay galang sa Santo Papa ay mga devices ni Satanas, gawain ni Satanas, doktrina ni Satanas. Page 269, Roman Catholic Church formed the paganism and Christianity. Pinagkaisa ang Kristiyano at paganismo. Ang kanilang Diyos at kanilang Panginoon, si Satanas. Ang pagsamba sa Katoliko ay seductive, bewitching power at punong-puno ng panluluko. Ito ay turo ni Satanas at ang mga pare na nagsisilbi dito, mga empleyado ni Satanas. Itong Great Hope, pinirman ito ni Cardinal Sin. Yun na, hindi ko to bibitawan kasi gusto ko talaga na i-prove mo by legal. Kasi organized to pinirma ni Cardinal Sin, kahit masabi mo ni Hofstadt, Primator, who cares? Nabasa na nga mga pirma nila So anong sinabi dito? Si Satanas talaga ang amo ninyo. At alam ni Kristo, gagamitin ang kanyang pangalan, si Webster. Sino si Webster? Background ni Webster, inspired siya ni Denis Diderot. Si Denis Diderot, Jesuit yan na French. Siya talaga ang original na gumawa ng encyclopedia.
at si D. Lambert, si Dennis Diderot, French Bacon, yan ang Panginoon mo. Diyan ka humugot eh. Dapat dito ka sa Biblia eh. Sa Biblia eh. Sabi ng Biblia, marami nang pinatay nang dahil sa relihiyon. Ang sabi ng kasaysayan, diyan, nagalit ngayon ng yung doon sa mga cardinal doon sa Amerika eh. Kasi binuking sila ng Britannica, yung bagong version ng Britannica na encyclopedia. Sabi nila hindi daw yun daw ay offensive at unscholar. O gumagamit ka ng mga ganyan, unscholar ka. Sinabi ng cardinal mo, yan ay New York Times Magazine, issue September 25, 1911. Kinontra mo yung mga mas mataas sa'yo. Kinontra mo nga si Cardinal Sin para manalo ka sa debate. Pero challenge ko sa'yo, gumawa ka ng paraan na ma-proven mo, tiki ito. Kasi banggain mo ang Philippine Publishing House. Organize yan. Oh, ito eh. Ito naman naka-place. Ito'y napunit, nag-isip ba? Nilagyan lang ito ng tinatawag na scotch tape kasi napunit siya. Hindi siya edit. Huwag kang magsinungaling. Kasi kapag sinungaling, Juan 8:44, ang ama mo ay si Satanas. So, nilagyan mo ako ng mga ano-ano pinagsasabi mo na ito ay ginagawa ko, sticker, napunit po yan. Oh, yan, napunit po yan. So, ito yung cover. So, ngayon, na-prove ko na ang mga aklat ng Adventista is valid siya. Legal siya, sabi ni Cardinal Sin. Sinabi nga dito, papacy was invented. Satan invented religion. Okay. Time. Okay. Time na. So, Brother Eugene, ready ka na matanong sa kanya, Brother Eugene? Go ahead. Sige, go. Sige. Unang tanong ko sa iyo, Gilier Pacanya. Ginamit mo ang Great Hope. Meron ako. Batay sa Great Hope na libro. Ito ang babasahin ko sa pahina 52. The Roman Church was still to him the spouse of Christ, and the Pope was the representative and vicar of God. Question: ano ang narinig mo sa binasa kong libro ninyo? Ang Roman Katoliko ay asawa ni Kristo o Roman Catholic Church is the spouse of Satan? Eh bakit mo ginagamit? Ayaw pala dito eh. No. Sinundan kita sa libro ko. Time pause. Mo na lang. Brother Gilier, maraming beses ka Brother Gilier. Maynusan na talaga kita. Categorical ang question niya. Ang tanong niya, ayon sa kanyang binasa na narinig mo, ang Roman Catholic ba ay spouse of Jesus Christ o spouse of Satan? Okay, pwede ba ako magpaliwanag? Di ba sasagot ako no? Sagutin mo muna categorical, baka kapaliwanag 1 minute. Okay. Hindi, kasi ang nagsalita dyan, Katoliko pa si John Huss. Katoliko pa siya na pare. Sabi niya dito kasi kulang kasi ng pagbasa mo eh. Hindi. Tapos muna bro. Ang categorical niya bro, ito. Hindi marunong. Ito categorical na tanong niya. Ayon sa narinig mo na binasa niya, ang Roman Catholic ba ay spouse of Jesus Christ o spouse of Satan? Ano yung narinig mo? Pwede ba ako mag-object? Anong objection? Binasa lang kasi niya ang isang paragraph kulang. Kulang po kasi galing po yan sa isip ni Huss na isa pang pare ng Katoliko. No. So, ayon sa Katoliko, para sa kanila, ayon sa isip ni Huss, nung Katoliko pa siya, spouse siya ni Jesus Christ ayon sa Katoliko din. Pero nag-rebuild ito siya, umalis eh. Moderator. O yan ang Hindi ko kompletong sagot ko. tinanong. Objection. Yes. Hindi ko tinanong kung kanino ba galing itong statement o dating pari bang Katoliko ang may sabi nito. Ang tanong ko lang sa kanya, base sa binasa ko sa libro nilang The Great Hope, ano ang narinig niya? Roman Catholic Church is spouse of Jesus Christ o Roman Catholic Church is the spouse of Satan? O yun sagutin mo. Categorical lang. Kulang. Hindi, bro. No. Hindi ko tinanong kulang ba o hindi. Bro, Kulang categorical talaga. yung tanong bro. Sagutin mo na categorical. Ano ba yung narinig mo? Ang Roman Catholic ba is spouse of Jesus Christ o is spouse of Satan? Tapos paliwanag ka.
Okay. Hindi ko tanggap yung tanong niya. May malaya tayo. Hindi ko tanggap yung tanong niya. Hindi ko sinabing tanggap pa niya. Hindi. Yan ang sagot ko. Hindi. Hindi ko tanggap. Ano? Categorical. Hindi. Ano ang narinig mo? Hindi ko. Ang Hindi. tanong niya, ano ang narinig mo na binasa niya sa The Great Hope? The Great Hope yung Okay, Maria Okay. Makinig ka nga. The great top yun. The Great Hope. So ang tanong Okay. niya ngayon, ano ang narinig mo na binasa niya sa The Great Hope? Ang Roman Catholic ba ay spouse of Jesus Christ o ang Roman Catholic spouse of Satan? Mr. Moderator, sasagot pa ako ha. Kumplito kasi ako magbasa, siya kulang eh. Hindi niya binasa ang ito, yung part na sa taas na magkumplito ng paragraph. Pinutol niya. Kasi ang sagot ko ganito, ayon sa isip ni John Huss nung Katoliko pa siya, ang Katoliko ay spouse ni Christ. Yun ang sagot ko. Yun ang tamang sagot. Ayon din sa Katoliko na pare ni John Huss. So, Sa isip mo. So ang sagot, ang narinig mo, Roman Catholic spouse of Jesus Christ. Yun. Ayon, kulang ang kwan mo, Mr. Jando. Ano, hindi ko Kulang. naman sinabing kulang ba? Ano bang Hindi, narinig wag mo ka talaga? Huwag ka mo mag-react kasi nagkwan pa ako kay moderator. Wait, Brother Eugene, wait lang, Brother Eugene ha. Kasi Ang- ako, kapag kami ang magbasa kasi dito, maliligaw ka kapag hindi Adventist magbabasa dito. So ako pa ang makapagbigay sa tamang sagot. Sabi dito ng isip ng isang Katoliko na si John Huss, isip ng Katoliko na pari pa siya, na ang Roman Catholic Church spouse siya ni Christ. Yun nga. Ayon So, sa Katoliko. ang narinig mo, Roman Catholic spouse of Jesus Christ, hindi spouse of Satan. Ayon sa Katoliko na pari na si John Huss na nakasulat dito. Hindi. Bro, klaruhin natin bro kasi Hindi, kategorical hindi, ang tanong eh. Klaruhin, yung categorical, klaruhin nyo. Bro, klaruhin bro kasi categorical ang tanong. Ano yung narinig mo sa binasa niya? Spouse of Satan ba daw o spouse of Jesus Christ? Hindi, ganito pinutol kasi niya yung Hindi sentence. bro, categorical muna bro tapos paliwanag ka na pinutol niya ganon. Pero sagutin mo na yung tanong niya. Ano yung narinig mo na binasa niya? Spouse of Jesus Christ o spouse of Satan? Ayon sa isip na isang pare, doon sa nakabasa, spouse si Jesus Christ. Ayon sa pare na si John Huss. Okay. Yun ang sagot ko. Yun Ayon sagot sa ni Brother Eugene. Next question. Next question. Salamat. Next question. Binanggit niya ang libro pa rin nila, The Great Hope. At binasa niya yung last day events na yung may Babylonia. Ang banggit dito kasi sa kanilang tawag nito, librong The Great Hope, ganito. Premise announcing the fall of Babylon must apply to religious bodies where we once pure and have become corrupt. Since this message follows the warning judgment, it must be given in the last days before it cannot refers to the Roman Catholic. Saan irepirado? Ito. This, without doubt, in the various churches professing the Protestant faith. Sang-ayon ka ba na yung Babylonian binanggit sa last day event is yung mga Protestante? Batay sa libro ninyo. Mr. Moderator, pwede ko bang ma-check yung page niya? Saan ba? Ano bang chapter yan? Pahina Anong chapter yan? 184. Anong Sige. chapter? Paragraph to. So, Sige, ano ba malakas sa sigaw? Anong pangalan sa kwan? Magkumpleto ka na The magbigay ng Great Hope, information. The Great Hope. The Great Great Hope. Pahina Sige. 184. Babasahin ko kumpletuhin ko. Para hindi masyadong, baka yung sinabing putulin. Announcing the fall of Babylon must apply to religious bodies that were once pure and have become corrupt. Since this message follows the warning of the judgment, it must be given in the last days. Therefore, it cannot refer to the Roman Catholic Church alone. For that church has been fallen condition for many centuries. Furthermore, in the 18th chapter of Revelation, the people of God were called out the Babylon according to this scripture. Many of God's people must still be in Babylon, and in what religious bodies are the greater part of the followers of Christ now to be found? Without doubt, in the various churches professing the Protestant faith. Sang-ayon ka ba dito o hindi ka sang-ayon?
Saan po ito na sentence? Hindi, di mo ko binigyan eh. Hindi mo alam. Ano Hindi, wag klase ka sa mo. Brother Eugene, Brother Eugene, ibigay mo. Wait lang ha. Wait, Ito. laruin natin to. Wait lang, Verse Brother Eugene. 184, paragraph 2. Sige. Number 14 ha. Oh, wait lang. Page 184, Paragraph 2. number 14. 100, number 14. Oh, pakitingin, double check mo, Brother Gilier. Damo sa Okay, libro mo. Sige, basahin mo ulit. Hindi alam ang sarili nila libro. Nakita mo na, Brother Gilier, nakita mo na. Ganyan, hihingihan kita eh. Brother Gilier, nakita mo na. Isang moderator, 10 minutes yung manok mo eh. Oh, Brother Eugene, wait lang. Nakita mo na, Brother Gilier, hindi pa. Isang moderator. Nag-side comment siya eh. Oh, Hindi mo wag ka mag-send comment muna, Brother Eugene. Wala, sorry. Nakita mo na yung Sige, ano niya? pagpasensyahan na. Nakita mo na sinabi niya kanina? Hindi pa. O dito, sinabi naman dito na Christendom is Rome. Monarchs of No. Christendom is Rome. Number 14 yung binanggit ko. Number Yung meaning of 14. Protestants? Meaning of Protestants ito? Kani, Hindi. mo na ni? Hindi. Paragraph 2. Yung pangalawang paragraph. Ito Babylon said to the mother of harlot. Na. Yan. Okay, Nakita Babylon said to be nakita na. Nakita na. Okay. Continue, Brother Eugene. Okay. Sige, basahin mo. Basahin mo para alam mo. Anong tanong doon? Anong tanong Ang mo? tanong ko, sang-ayon ka ba na yung Babylonia batay sa inyong libro ay ang protestante pala? Okay, sasagot ako. Ito ay base sa protestante na Dominguista na Ano? balang araw magiging kasama ninyo, magkaisa kayo laban sa mga nagbabantay ng Sabado. Moderator, Ganito objection. Yes, Objection. yes. It's very Hindi clear. ko sinasabi kung anong klaseng protestante ang nandyan. Sinagot Sinabi kita ko, eh. sang-ayon ba siya na batay sa libro nila ay protestante ang Babylonia na binanggit? Ang tanong diyan, Brother Gilier, sumasang-ayon ka ba sa libro ninyo ng Babylonia pala kung saan ipapalabas tayo ay protestante? Sumasang-ayon ka ba doon na protestante yun o hindi ka sumasang-ayon na protestante yun? Kasi sinabi dito, the Mystery Babylon, the Great Mother, ito kompleto to Ito ay Christendom of Rome. Walang iba, Roman Catholic Church. Ang mga anak niya, itong protestante. Ituloy mo yung basa para kumpleto. Okay. Dominguista, sabi dito, the fall of Babylon must apply to religious bodies also, where once pure and become corrupt. Since this message follows the warning of the judgment, it must be given in the last days. Therefore, it cannot refer to the Roman Church alone. So it means, hindi lang siya. Tuloy mo. For the church has been in fallen condition for many centuries. Therefore, in the 18th century chapter of Revelation, the people of God are called upon out of Babylon. O lalabas pala sila dyan. Sige, tuloy mo. Many of Tuloy mo lang. those people must still be in Babylon, and in what religious body are the greater part of the followers of Christ now to be found? Without doubt, in the various churches professing the Protestant faith at the time of the rise, these churches took noble stand for God and for the truth. Yan lang yan. Moderator. Diyan So, lang sa Protestant faith. So, wait lang. Ang tanong mo, Brother Eugene, Babasahin Ang tanong ko, pa eh. sang-ayon ba siya na yung palang Babylonia batay sa libro nila ay ang protestante na simbahan? Yes or no? Hindi ako sang-ayon kasi hindi mo nakuha ang punto ng pagkasulat. Sabi ikukorek ko yan Okay, the Babylon cannot refer to the Roman Church alone. Hindi lang pala sa kanya refer. Meron din pala siyang kasama niya na corrupt. Tinawag siya mother Mystery Mother Babylon, the Great Mother of Harlots So it means meron siyang anak na protestante na Dominguista, pareho niya. Yun ang sagot ko. next question. Next Hindi lang sa question. kanya refer yan, kundi marami Ginamit din. mo ang katalog mo na libro. Kasi sabi mo, mayroong imprimatur. Pagka mayroon bang imprimatur, legal ba yan? Ay ibig sabihin, ibig sabihin,
sa Proverbs 16 verse 7 na kapag naglalakad ka sa sangayon sa kalooban ng Diyos, pati kaaway mo ay makipagbati sa iyo. So, ibig sabihin, sinuportaan ang aklat namin ng inyong kardinal. No. At tanong ko, moderator, Sagot ko eh. pag-isip lang, categorical. Pagka ba mayroong imprimatur, legal na ba? Correct, Yes legal. or no? Yes, legal. Good. Valid. Sige. Ngayon, Valid. legal pala, magbasa ako ng librong may imprimatur din. Hindi imprimatur kundi pinopromulgate ito. Pinopromote din ito ni Saint John Paul II. Yung Catechism of the Catholic Church. Kasi sabi mo, legal eh. O, babasahin ko sarili libro namin. O, ito. Hindi, Ay, Mr. na. Moderator. Objection. Ano? Wait lang, wait lang. Sabi niya, may imprimatur legal eh. Wait lang. Objection. Oh. Wait lang. Brother Eugene, ang babasahin mo is matatawag ko na self-serving. So, Kasi hindi sabi niya, pag may imprimatur legal. So gagamitin ko sarili ko libro dahil legal pala ito, may imprimatur eh. Okay. Mr. Moderator. Okay. For clarification natin. Diba? Brother Gillier, yung ba ina-affirm mo na kapag may imprimatur legal? Ang akala ko yung tanong niya dito. Okay. Nagtanong ako sa iyo. Bakit siya Yung katalog ba, pagka may imprimatur, nagiging legal ba ang isang libro pagka may imprimatur? Sabi mo, ay di ito. gagamit ako ng librong katolikong may imprimatur kasi legal pala. Ito. Wait lang ha, clarification lang para kay Gillier kasi hindi ko papayagan na magbasa si Eugene ng self-serving. So klaruhin lang natin 'yon. Hindi ko papayagan. So klaruhin natin 'yon. Yung bang may imprimatur para sa iyo, Brother Gillier, is legal o hindi? Ito, kapag ito kasi dito siya nag-address eh. Sige. Ang aming libro, Hindi, suportahan ganito bro. okay, naging legal Niya, ikabasa sa ang mga katalog niya, libro. Nagmamayabang siya kasi may imprimatur. Wala namang nilubsat. Moderator, Ang tanong ko, nagmamayabang. sandali Objection. ang tanong ko, Objection, Wait Mr. lang. Moderator. Hindi pa tapos si Brother Eugene. Ano yung sabi mo, Brother Eugene? ang tanong ko lang, Mamayabang eh. pagka ba may imprimatur ang isang libro? Ang sa libro hindi ko binabanggit ko yung katalog ba, hindi. Pagka ba may imprimatur ang isang libro, matatawag ba natin na yung libro na yan ay legal? Yes or no? Kasi itong aming katalog, may pirma ng mga kardinal ninyo. Wait lang. Klaruhin natin ito. Klaruhin natin, Brother Gillier. Ang tanong niya, yung aklat na meron daw imprimatur, tinatanggap ba daw yun na legal? Kapag ito, naging legal na. Hindi. Naging legal na ito, basahin sa mga Katoliko. Yan lang. Wait lang ha. Klaruhin ko lang ha. So yan lang ang tinutukoy mo na magiging legal dahil may imprimatur. Yan lang libro na yan. Wala nang iba. Sasagot pa ako? Sige bro. Okay, kasi pag sumasagot kasi ako, may sumasapaw kayo eh. Ito sagot ko ito. Dito kasi umiikot yung usapan. Dahil sinuportahan siya kahit kaaway namin, pumirma siya, nagkaroon siya ng otoridad na basahin sa mga Katoliko. So nagkaroon ng tulay na basahin ninyo. Naging legal na siya sa Katoliko. Okay. Pero Eugene, so hindi malinaw yung yung pinag-uusapan ninyo. Hindi malinaw kasi may Next question. Ano ka sa kanya eh. Hindi magkasundo. Mag-next question. Next question. Ganito. Yung ginamit mong katalog na mayroon palang imprimatur, paano nagkaroon ng imprimatur ni walang nihil obstat? Explain. Okay, explain. Ayan, maganda sa'yo. Yun magandang explain eh. Kasi alam mo ba, because of the good diplomacy and the program of the Philippine Publishing House, it caught the attention of the Archdiocese of Manila in recognition of this positive. Nakuha yung kanilang attention na maganda pala itong mga aklat ng Adventist ipabasa sa buong Katoliko at sa buong tao. O yun lang. Hindi ko na nalagyan pa ng additional. Okay, sige, ganito. Mga libro namin.
Hmm. Batay sa referensya standard, ha? Huwag yung self-serving, ha? Batay sa referensya standard at batay sa Biblia, mayroon ka bang maipakita sa akin? Roman Catholic Church founded by Satan. Statement mismo galing sa Biblia. Kung may maipakita ka, panalo ka na sa debating ito. Go! Okay. Statement. Dalawa ha, yung dalawa ha. Standard Ano ba? reference na hindi bias, hindi encyclical letter ng mga ibang sikta. At Hindi, Biblia hindi, mismo hindi. na nagsasabi, Roman Catholic Church founded by Satan. Tapos ng debate. Sige, basahin ko. Ito Sige. ay aklat na approve ito ng Library of Congress sa US. At saka mayroon tinatawag itong International Standard Book No, number. no. Pakita mo, ipakita mo. Pakita sige. mo. Okay ha? Ipakita mo. Okay, sabi Ipakita nito, mo. Ipakita mo libro. ito. Yan, Ay, hindi naman International yan, Standard yan. hindi standard yan, hindi standard. Paano masabi hindi standard to? Hindi protestante yan eh. Meron ka ba ebidensya? Protestante na libro yan. Sige, ibigay Yung mo mga ebidensya. history book, ang ibig kong sabihin, pagka-standard, history book. Bro, Bigyan mo ko ng kwan. Bro, ang standard bro hindi pagmamay-ari ng Katoliko, hindi pagmamay-ari ng SDA, ng Protestante. Ito Diyos ko ay naman. walang pinapanigan nyo ng standard. Hindi, babasahin ko ha. Sige, gusto niyang basahin Ano? at least. Hindi standard yan. Standard ang hinihingi ko. Ano na hinihingi niya, bro Gili? Hindi, sumasagot pa ako. Ang dami mo nang sinasabi. Nagkagulo na kayo sa akin. Wag kang mag-alala bro Gilier, naka-time post yan. Basta naka-time post, safety ka. Ang sabi ni Brother Eugene, standard ang hinihingi niya, standard reference. Ito, ipakita ko sa iyo ha. Pwede mo to kasuhan. O, Hindi, sabi bro. diyan, Sinong author? Sinong author dyan? sabi dito, Library of Congress Catalog No, number. sinong author? Sinong author niyan? Ito ay gawa ng Moody Bible Institute of Chicago. Ah, Meron- protestante yan. Hindi, Mr. Moderator, pasagot pa ako. Wait lang. Wait lang muna Brother Gilier ha. Ang hinahanap niya, standard na reference. Standard. Alam, you know what is standard means? Ang binabasa mo, Wycliffe, Protestante. Standard ang hinihingi niya, hindi yung Protestante standard. Ayaw niya. O, sige, okay lang. Hindi, So dito, ibigay mo bro, standard boy, standard. Bro, Hindi yung ano yan? nyo, Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Biblia ng Sambayan ng Pilipino bro, tinatanggap mo bro. basahin ko. Standard bro, reference Brother muna, hindi Biblia. Magbasa siya muna ng standard reference at Brother magbasa din siya. Based sa akin Ha? nakita ko siyang may labas standard reference, so yung babasahin niya, Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Biblia, sige. Maglatag Sige, siya sige. ng statement mismo sitas ha. Huwag yung mga comment do sa may mga tawag nitong footnote. Sitas sa Biblia Hindi. na binanggit Roman Catholic Church founded by Satan. Sa ginamit ng Biblia ngayon. Ibig mo bang sabihin na wala kang tiwala sa sinabi ng inyong mga pare? No. Hindi ako nagsasabi saan mo hanapin sa footnote ba. Sitas ang hinanap ko. Hindi footnote, sitas. Sige ba, verses, sige, 10:24 na, maawa naman kayo. Sige na, 10:24 na. Sagutin mo na, Brother Gilier. Ito, sasagot nga ako eh. Sumasapaw siya eh. Kung mayroon siyang mababasang sitas sa Biblia ang hawak niya, talo ako sa debate. Kapag wala, talo siya. Ganito. Showdown na naman. Tatanggapin mo ba yung Brother Gilier? Yung showdown na yon o hindi? Yung Showdown na yun standard na, Yung sa ginamit niya, babasahin sudan. mo- Kasi, gabi na eh. Ay lang, babasahin mo raw sa sitas ng Bibliang hawak mo ng Roman Catholic Church founded by Satan. Pag nabasa mo, talo na siya. Pag hindi mo nabasa, talo ka. Tatanggapin mo yon o hindi? Kasi, magbabasa na lang ako dito ng mga aklat. Ito, para matapos na. Biblia, yung Biblia, wag aklat. Hindi. Para matapos Hinanapan na. kita ng standard reference, wala ka. O Biblia, sige, yung hawak mong pula. O, sige, ito. Hmm. Sabi dito, dito, basahin ko para matapos na. Tatanggapin mo yun? Tatanggapin mo yung challenge na pag nabasa mo dyan, Roman Catholic Church founded by Satan, talon na siya. Pag hindi mo nabasa, talo ka. Tatanggapin mo yun?
Okay, babasahin ko. Babasahin ko na. Ito, dito Verses ha. verses, Wait lang. verses, not Wait footnote. lang. Klaroin Sige, babasahin natin. ko na. Tatanggapin mo yung Brother Gilier, yung challenge o hindi? Kasi ito ang kwan ko eh. Ito ang Yun nga, babasahin ko. tatanggapin mo yung challenge niya, tatanggapin mo yung challenge niya, hindi? Pag ito ang babasahin ko, tatanggapin ko. No, I don't need your footnote. I need the Wait lang. verses, chapter and verses of the Bible. Wait lang. Anuhin natin to, anuhin to ha. Ang sabi ni Eugene, kung mabasa mo sa sitas diyan sa Bibliang hawak mo, Roman Catholic Church founded by Satan, talo na siya. So, pag hindi mo mabasa, talo ka. Ang tanong, tatanggapin mo ba yung challenge o hindi? Pag mabasa ko dito, papayag ako. Di naman Dito. Biblia yung hawak. May verse eh. May verse bro. No, May sa verse siya. Biblia ang hawak mo na sambahayang Pilipino, kung Christian Community Bible in English. Di ba may pula kang hinawakan? Doon. Wait lang, klaruhin ko lang ito kasi Brother Gilier, tinatanggap mo ba ang challenge niya o hindi mo tatanggapin? Kung hindi mo tatanggapin, next question tayo. Sige, Tatanggapin mo huwag na lang kasi para kumalma na ang kaibigan natin. Tatanggapin Hindi ko na mo? tatanggapin. Hindi na. Oh, hindi niya tatanggapin, brother. Sige, next Hindi question. ko na ako eh. Ayaw naman niya eh. Hindi, bro. Siya yung nagbigay ng challenge na pag mabasa mo sa Biblia, hawak mo kayo natin yung pula na Biblia na Roman Catholic Church founded by Satan, talo na siya. Pero pag di mo mabasa doon, talo ka. Ang question, tatanggapin mo ba yun? So, ang sagot mo, hindi mo tatanggapin. Tama? Hindi na lang kay para magpatuloy sige, na. next question, Brother Eugene. Kasi hindi tatanggapin yung challenge. Next question. Batay dito sa New Book Knowledge Encyclopedia, Roman Catholic Church began in Anapi, Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. Founded by Jesus Christ. Narinig mo ba ito o hindi mo narinig? Mr. Moderator, sagot ako. Yung Sige. New Book, New Book Encyclopedia, may nakalagay diyan sinulat ng pari. Bias. Moderator. Wait lang. Bias, hindi ka tatanggapin yan. Bias yan. Hindi ang tanong, bro. No, Ang I tanong don't- niya, I bro, narinig mo ba yon o hindi mo narinig? Yun ang tanong niya. Ayaw ko marinig. Kasi bias yan. Next Hindi. question. Di bro, ang tanong niya, bro, narinig mo o hindi mo narinig? Ayaw ko marinig. Ayaw ko. Ayaw. Bias yan. Ayaw niya Wala, marinig. ayaw. Sige. Taranta na. Sige, next question, bro. Ayaw niya marinig, bro. Bias yan. Next question. Sweet yan eh. Si San Juan chapter 10 verse 16. Na mayroon palang tupa na titipunin sa kulungan. Binanggit doon sa San Juan chapter 10 verse 16 sa Bibliang Paraphrase of New Testament ni Richard Baxter na Catholic Church. Ano ang narinig mo sa binasa ko? Catholic Church o hindi Catholic Church yung kung saan tayo titipunin? Okay, si Richard Baxter ay isang Jesuit. Ikaw, wait No. lang. Jesuit po siya. Yung mga libro niya, pabor talaga sa inyo. Bro, time pause muna, bro. Ano ka ba, bro? Categorical lang question. Tanggap mo ba yung sinasabi ni Richard Baxter na Catholic yun? Ano tanong mo kanina, Brother Eugene? Ang tanong ko, ano ang narinig mo sa binasa ko? Catholic Church o hindi Catholic Church? Kung saan tayo titipunin? Oh, yun ang tanong. Sagutin mo yun, bro, categorically. Hindi ko tatanggapin yan kasi si Richard Baxter ay estudyante ng Jesuit School. No, I don't ask you kung tanggap mo ba o hindi. Ulit ang sagot. Ang Hindi tanong niya, ko ba bro, ganito? Ano ang narinig mo? What Hindi did you ko hear? tanggap. What do you hear? Unsa ba nadungog di mo ba in Visayan term? Wala akong, ayaw ko pakinggan. Kasi hindi ko tanggap. Kasi So, si I Richard don't Baxter, ask you kung pakinggan mo ba ito o hindi. I don't ask you kung pakinggan mo ba ito o hindi. objection. Ang tanong ko, ano ang narinig mo sa binasa ko? Oh, yun. Ano ang narinig mo sa binasa niya? Titipunin ba sa Catholic Church o hindi sa Catholic Church? Si Richard Baxter, Jesuit nga, hindi ko pakikinggan kasi... Hindi tinatanong niya, bro, kung Jesuit ba? Next question na. Bro, hindi naman tinatanong ni Eugene. Hindi tinatanong ni Eugene kung si Richard Baxter ba ay Jesuit o Puritan. Hindi tinatanong kung siya ba Jesuit o Puritan. Tanong niya,
Yung narinig mo na kanyang binasa sa Richard Baxter, saan tayo iipunin? Sa Catholic Church ba ang narinig mo o hindi sa Catholic Church? Yun ang categorical. At saka, at the same time, hindi ko ginamit yan kasi akong affirmative, hindi ako gumagamit yan. Wala akong ginamit na Richard. Bro, nasa rebuttal point na tayo, bro. Pag rebuttal point, kahit hindi mo ginamit, pwede itanong. Eh, wag mo akong pilitin. Ayoko nga dyan. Magtanong kayo sa ibang tao. Sa ibang tao, Walang ikaw yung kadebate ngayon, sa ibang tao patatanungin. Eh, sinasagot na nga kita. Yun nga, Sinasagot ako. ano yung sagot sa tanong niya? Ano sa tanong sa tanong niya? Ayokong mapakinggan sinabi ni Baxter kasi siya Jesuit. Dalawa na kayo laban sa isa. Tandaan mo yan, Katoliko ka rin. Hindi ko siya kinakampihan, ha? Sinisiguro ano ko bang- lang na Ano bang gusto mong sagot ko? mute muna kita kasi ano ka eh. Namimersonal ka sa akin eh. Wala akong kinakampihan sa inyo. Actually si Eugene, nakita mo naman maraming beses ko siyang pinuna. Hindi lang ikaw, pati siya pinupuna ko rin. Kaya mo sabihin bias ako rito. Gusto ko lang kung ano yung tanong sagutin mo kasi yung tanong niya, anong narinig mo ikaw? Ayoko pakinggan. Wag mong babaguhin. Binabago mo kasi yung tanong niya eh. Ang gusto ko lang, sagutin ang tanong. Gaya ni Eugene kanina. Kung ano yung tanong mo, pinapasagot ko sa kanya. Hindi ako kumakampi rito. Lagot ka ngayon. Dami nanonood sa'yo ha. Yung tanong niya, pinapasagot ko sa'yo. So, kung ano yung tanong niya, pinapasagot ko. Kung ano yung tanong mo, pinapasagot ko sa kanya. Patas kayong dalawa. Huwag mong sabihin na kinakampihan ko siya. Ang tanong niya, ano yung narinig mo sa binasa niya? Iipunin sa Catholic Church o hindi sa Catholic Church iipunin? Yun ang sagutin mo. Sige, go. Ayoko nga sagutin yan kasi bias yan sa kanya yung aklat. Ayun, sumasagot pa ako. Sige. Oo. Ayaw niya sagutin, Brother Eugene. So, proceed sa next question. Next Bias kasi question. Yan. Balikan ko yung katalog mo. Yun, Batay salamat. sa katalog mo, mayroong imprimatur ni Cardinal Sin. Ang tanong, anong buwan, anong petsa, at anong taon nag-imprimatur si Cardinal Sin? Ay, napaka-easy ng tanong. Sige. Sabi ito, Marso 20, 1985. March 20, Okay. 1985. Anong taon, bago siya nag-imprimatur anong taon at anong petsa nagkaroon ng nihil obstat? Hindi ko na trabaho yan. Trabaho mo na yan. Hindi trabaho. Teka. Hindi trabaho. Tinatanong kita. Paano nagkaroon ng imprimatur kapag walang nihil obstat yan? Sige. Anong tanong mo? Ayusin yung tanong mo. Anong taon nagkaroon ng nihil obstat at buwan, petsa at sinong nihil obstat? Ito, dito. March 10, ulit yung sagot, March 20, 1985. Napakasayon lang naman na yung tanong mo. Sinong nihil obstat sa librong ginamit mo? Maintindihan mo na dito na dalawa sila. Hindi ko binanggit mo, naintindihan ba? Sinong nihil obstat? Pangalanan mo. Mr. Moderator, sumasagot pa ako eh. Ano, sasagot ako, hindi. Ang hinihingi niya, bro, sino? Ibigay mo dalawang pangalan. Yun, Cardinal Sin at saka si Revilla. Yun na pala hinahanap ko. Mga madadaling tanong lang yan. Si Revilla ba, nihil obstat yan? Yan ang sagot ko. No. Moderator, sagutin niya. Si sagot mo. Revilla ba yung binanggit Sagot niya? mo. Nihil obstat ba yan? Villier, siguraduhin mo sagot mo. Yang si Revilla sinasabi mo, nihil obstat ba daw o hindi nihil obstat? Kasi dalawa sila, nagkasundo sila. Si Jorge Revilla, isang pare din, at si Cardinal Sin. Hindi. So, wala nang pala. Hindi tanong, bro. Nihil obstat ba daw si Revilla o hindi? Pumirma kasi sila kasi na-recognize nila na ang aklat ng Adventista pwede palang basahin sa mga Katoliko. No. Hindi ko tinatanong kung pumirma ba siya. Eugene, wait lang. Hindi tinatanong, bro, kung sino ang nag-recognize. Ang tanong niya, sino ang nihil obstat? Ibigay mo Yun pangalan nga, ng nihil obstat. Si Jorge Revilla. Siya yung nihil obstat.
Siya yung Yes. Nihilobstat. Oh. Sumuporta siya. So, Ito, isa. yung Nihilobstat, Brother Eugene, si Revilla. Sigurado ka? Next question. Sigurado. Okay. Sigurado. Pwede ko bang, moderator, pwede ko bang maipakita na yung binanggit niya, Nihilobstat talaga yan? Pwede mo bang picturean brother Gillier, tapos send mo kay Eugene para Sige. masilip kung Nihilobstat ba yan? Sige na, para matapos na tayo. Lagpas na alas 10, oh. Kasi ito ang Nihilobstat kasi ito ay nag-recognize sila Hindi na mo mga tinatanong, aklat ng Adventista. hindi tinatanong bro kung sino nag-recognize. Ang tanong niya, sino ang Nihilobstat? Hindi yung nag-recognize. Sige, ito na. Para maiwas ng iyakan. Ito na. Yan. Picture na bro, send mo sa kanya. Picture na, Picture. Picture mo, Picture na send lang? mo sa kanya. Oo, kasi Sige, tingnan ko mamaya. yan. Mahirap eh. Kaya Mahirap mamaya eh. ngayon na. Picture mo mamaya. yun. I-send mo sa Naka-video messenger kasi niya. ako. Naka-video kasi ako. Hindi niya magawa, Brother Eugene. Sige, next question. Next question. Hmm. Sabi mo, ang Roman Catholic Church founded by Satan. Yes. Kailan itinatag ni Satanas itong Roman Catholic Church? At sinong Okay. pangalan sa Satanas na sinasabi mo? Okay, sabi dito, ang sabi dito sa sa aklat na ito, 538, Anong aklat na yan? Daniel Reveals the Future. Sino lang, author? Daniel Reveals the Future. Wait lang. Ito, sabi dito, page 95, Satan saw that the only way he could hold the world in deception or lies was to invent a religion that appeared to be Christian but in which fact was the same old pagan darkness. The Roman Catholic bishops sa page 144-145, bishops had indeed forsaken the true gospel of Christ. Emperor Justinian made a famous decree exalting the Bishop of Rome to be the head of the church and correctors of the heretics. This was born the Roman Catholic papacy on 538 AD. Ang pangalan ng demonyo dito si Justinian. Salbahe, pumapatay, nagmasakir. No. Ang tanong ko, standard ba yan? Standard ba yan? Yung librong ginamit mo? Okay, basahin ko. Ang libro na ito ay Standard ba international. yan? Yes or no? Yes, ISBN. Ang ISBN meaning Sinong author? wait muna, sumasagot pa ako. Para kang kuan eh. Sabi dito ISBN International Standard Book Number. International Standard Book. No. Sinong author sa libro na binasa mo? Okay. Ang author dito is si Stanborough Press. Stanborough Publishing. Saan na-publish yan? Ang publishing niya is doon sa Graham, England. Then meron siya nasa kauban nga publisher sa Bangkok, Thailand. Natupag na. Batay sa ginamit mong libro, may nababasa ka ba Roman Catholic Church founded by Satan? Sabi ko na nga. Time na. Okay, time na. Okay, so dito na tayo ngayon sa rebuttal stand ng negative side. Okay? Sige. Ready ka na ba, bro? Ready na para matapos na tayo. Sige, bro. Sige, go ahead, bro. Okay. Alam ba ninyo itong si Mr. Gillier Pacanya? Kawawa naman. No, kung saan siya, gumagamit siya ng mga self-serving na libro. Ayan, last question ko. Standard ba yung ginamit mo? Sabi niya, standard. Protestante yun eh. Mga librong protestante yan, normal, natitirahin nila yung Santo Papa. At sabi ko, mayroon ka bang ebidensya? Do you have an evidence? Standard. Walang may pakita. Biblia, wala rin. Hindi nga tinatanggap yung challenge niya. Yung challenge ko sa kanya. Kapag siya yung nag-challenge, atat na atat, ano? Kapag ako, hindi niya tatanggapin, idaduduwag siya sa challenge ko. Oh, di ba? Naduduwag siya. Ayaw kong pakinggan yan. Mga Bibliang protestante binasa natin, ano? Hindi po Bibliang Katoliko ito. Meron ako, Bibliang Katoliko, nagsasabi, Catholic Church, ayan o, ang kakapal. Hindi ko na lang ginamit.
Dahil alam ko naman na self-serving ito dahil Katolikong translation. Pinagbigyan ko na nga kita eh. Ha? Oh. Pinagbigyan na nga kita. Dapat maglatag ka ng mga ebidensya. To tell you honestly, matatalo lang ako sa debating ito, sa gabing ito. Kung meron kang isang ebidensyang maipakita, standard, legit, at hindi yung mga self-serving na galing sa sulat ng mga protestanteng galing sa mga sulat ninyo. Kayo, kaduda-duda pala yung libro mo. Ha? Nakita nyo, ilang bisis niyang na-issue yung katalog niya. Hiwi. Anong hiwi? hindi align yung bang may parang border na pink. Ibig sabihin, sticker lang, dinikit sa likod. Hoy, ang mga librong Katoliko, pag may imprimatur, hindi na ilagay sa likod. Kung mayroon man, kung anong libro na yan, ewan ko. Yung mga kadalasan sa imprimatur at nihilobsat o nihilobsat at imprimatur, sa primero yan, sa yung first page. Sa kanya sa likod parang siningit lang. At bakit nakapagtataka bakit sila kumuha ng pirma ni Cardinal Sin? Mali naman. Na walang nihilobstat. So pagka walang nihilobstat, pag may pirma ni Cardinal Sin, na walang nihilobstat, that's fake. Hindi pwedeng paniniwalaan na libro na yan. Lalong-lalo na bias. Maglatag ka ng ebidensya, solid ba? Sitas sa Biblia. Di ba Biblia, sabi mo, Biblia at references. Sa Biblia, may nababasa ka ba? I don't know. Ilang sitas kayang binasa mo sa Biblia? Binanggit niya yung mga the Great Hope. Akala niya siguro wala tayong Great Hope. Pero na kung Great Hope Ang sabi pala sa Great Hope, ang yung Babylon niyang binanggit ay mga Protestant churches. At bakit sinisisi niya sa Roman Catholic Church? Na binanggit sa kanilang libro mismo. Mga Sabadista, makinig kayo. Ito it cannot refers to the Roman Church alone. Anong nangyari sa inyo? Saan nire-refer? Without doubt, walang kaduda-duda. It is the various churches professing the Protestant faith. Huwag niyong kalimutan sa kanilang Seventh-day Adventist belief. Seventh-day Adventist Church, one of the largest and fastest Protestant growing missionary organization. Sus, nako. Kayo pala, mga demonyo. Protestante kayo. Sinisisi ninyo sa Katoliko. Kaya pala hindi kayo naniniwala ng history book dahil para sa inyo, bias, mali yung history book. Palusot nyo lang yan dahil yung history book, hindi nyo tanggap dahil hindi naman kumakampi sa inyo. Kapag kumakampi sa inyo yung history book, mabilis kayong maniniwala. Yun yung tuloy. Normal, kumakampi sa inyo mga librong ginamit mo dahil protestante author noon. Normal, kaya ang sinabi ko na kanina, normal, titira-titira yan ng simbahang Katolika. Dahil mga protestant yan. Pareho kayo ng pag-iisip nun The same. Yan nga yung sinabi pa sa mga sabi-sabi, the birds have the same feather, flock together. Normal. Pagkapareho kayo. Pakisabihin, sangayon ka ba dito? Hindi. Dahil protestante yan, maglatag ka ng ebidensya na yung standard. Halimbawa, ano ba yung mga standard references? World Almanac, yung mga atlas, yung mga history book, yung mga encyclopedia, yung hindi bias. Alam ba ninyo kung bakit nagiging standard dito? Kahit Muslim naniniwala, kahit hindi Kristiyano in short naniniwala. They believe in that history. The question is, sino bang naniniwala sa inyong librong katalog? Inyo yan, normal. Na magsasabi kayo dyan sa inyong libro, founded by Satan, Roman Catholic Church, sit upon the Satan, normal. Libro ninyo yan dapat kumakampihin sa inyo. Pero ito, meron pa akong ipipresent na hindi ko nalang binasa sa Biblia. Ayan na, ito. Tignan ko muna ito. Lalaglag ko muna yung mga Bible natin sa baba kasi nalaglag na. Ito Ang original na King James Version, 1611. Meron ako.
Basahin ko muna ito, St. John chapter 4 verse 1. He warned them not to believe all teachers. Kasali na ito sigurong katunggali natin. Who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Ayan. Katolikong pananampalataya. Catholic faith. Kung ito'y tatag ng demonyo, bakit pinangaral ni San Juan? Original na Griego, basahin nyo. Acts chapter 9 verse 31. Nagbanggit si San Pablo, Catholic Church. Bakit pinangaral ni San Pablo kung ito'y tatag ng demonyo? Yeah? Sumali. Kaya nga sinabi ko, own interpretation of the Bible is very dangerous. Fiction stories. You know what is fiction stories? Exist lang yan sa kanyang isip. Wala sa realidad. Halimbawa, Spider-Man, hindi totoo yan. Batman, hindi totoo may Batman. Na reality talagang mayroong ano. Yung mga Power Rangers, wala yan. That's mga fiction. Mga zombie. Wala naman zombie, fiction yan. Kagaya din yan ng pag-iisip ang katunggali ko sa mga ganyang klaseng bagay. Pati simbahang Katolika, pinaratangan na lang niya na founded by Satan. Kailan kaya itinatag ng Satanas ito? Ginamit niya, librong protestante pa rin. Sabi daw, ina-approve ng malaking library. Wala akong pakialam kung tinatanggap yan ng mga malalaking library. Wala akong pakialam. Protestante yan eh. Paglatag ka ng standard Biblia, may nabasa ba? Ilang sitas ang binasa niya? Nature of the church. Maraming pinapatay. That's wala, hindi naman. This is not all about nature, character of the church. Ha? O hindi. We're not talking here about nature or character of the church. We're talking here about the tinatawag nating so-called church and founder. So, bilang isang counter, kasi ako yung negatibo, di ba? Ginigiba ko yung stand mo na hindi tatag ng demonyo. Anong dahilan? Anong evidence? Ayan o, tatag ni Kristo, hindi tatag ng demonyo. Mali yung sinabi mo. Sinong pangalan sa demonyo? Sabi niya, nagbanggit siya ng pangalan tao. Demonyo ba yun? Pagka nga mayroong pinapatay, demonyo na. Di, yung Sabbath keeper, pinapatay nila si Kristo. Yung mga Udyo, demonyo ba yun? Ito, Sabadista pala killer. Kasi sila yung unang mga original na Sabbath keeper eh. Ano? Babasahin natin ito Biblia. 1 Thessalonica chapter 2 verse 15. Silang mga Hudyo ang pumapatay sa Panginoong Hesus at sa mga propeta noon. Sila rin ang mga taong umuusig sa amin. Nako, anong sabat ng mga Hudyo? Sunday? Sabadista ito dahil Sabbath keeper ng Saturday dito. Kayo pala pumatay, di kayo killer. Bakit sinisisi ninyo sa simbahan Katoliko ito? Kaya nga pala si Ronald Obido, so magaling yung debator, lumaya sa simbahan nyo, nagbunagid na lang siguro. Si Brad Jando, ito moderator natin, hindi ito Katoliko, Sabadista ito. Bakit nagiging Katoliko? Lumayas. Alam niya ang katotohanan. Itong si Brad Stalwart, 21 years, kung hindi ko nagkakamali, isang debator na Seventh Adventist ng Katoliko. Kailan kayo lumayas? So, ibig sabihin, tama pala yung binanggit niya, no, na Babylonia, irepirado na protestante yan. Kayo pala yun eh. Protestante kayo, di ba? Kung magtanong siya, ito, sangayon ka ba dito? I don't accept that your mga references na hindi standard. Mag-present ka ng standard. Maraming salamat. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. Okay. Ito na. Gabing-gabi na. Mag 11 p.m. na. Palakpakan. Ikaw naman. Regular. Ano? Sige. Magtatanong pa ako? 10 minutes Sige, ako? Normal. Sabi mo kanina, alam role niya. ang Babylonia ay hindi refer sa Roma. Tama ba ang narinig ko? Mali. Batay sa libro ninyo, it can be referred to the Protestant. So, faith. ano ba ang kahulugan ng Babylonia batay dito sa libro nyo? Tatanggapin mo ba? Anong libro na yan? Libro ba yan o Biblia? Libro ba yan o Biblia?
Biblia ninyo, libro ninyo. Hindi libro, Biblia. Ako naman oo. Okay, babasahin ko. Sige. Footnote Sabi dito, footnote yan sa kwan yan, dos. First Peter. Ay, Mika. Yan, footnote. Kalma lang. Inom ka muna ng tubig. Okay. First Peter chapter Alam ko 5, na yan. 13. Sabi nito, binabati kayo ng kapatirang nasa Babylonia na hinihirang ng kasama nyo. Binabati rin kayo ng anak na kung si Marcos. Dito sa footnote, sa baba, Babylonia sa wikang Kristiyano ng kahulugan ang nagpahiwatig ay ang Roma. Tinatanggap ko ito. Tanggap ko yan na ang Babylonia ay Roma pero hindi ang simbahang nasa Roma. Iba kasi yung bansang Roma at saka yung mismong church. Pero saan ang galing Kaya ang nga Roman binabati ni San Pablo, binabati ni San Pedro, ang mismong simbahan na nasa Babylonia, nasa Roma. Sino ba yung Ibig simbahan sabihin- na nasa Roma? Until now, eksistado pa rin. Catholic Church. Punta ka sa Ibig Vatican. ibig sabihin, tinatanggap mo na yung kwan pala, yung Babylonia, yung Roma. Pero hindi ang church na nasa Roma. Totoo Hindi, yan. nasaan pala? Totoo pala. Kasi Pero nasa hindi Roma- bro, klaruhin ko lang. Yung Babylonia kasi, yung binanggit dyan, tama yan. Pero we're not talking here about the nation. We're talking here about the church, not the nation. Okay, ito. Sunod na. Oh, Follow-up question. ako naman, oo. 14 ng kwan, 14 ng pagbubunyag. Dito pa rin sa libro niyo ha. Sabi dito, kaharap ng mga lakas ni Kristo ang mga lakas ni Satanas na tinipon sa Imperyong Romano. Tanggap ito. Na maraming demonyo diyan sa Roma. Tanggap mo. Ano ba yan? Footnote ba yung binasa mo? Biblia niyo to eh. May imprimatur na to eh. Saan? Anong binanggit? Wait lang muna. Pero wag kang gumanti ng tanong. Kung gusto mo ng clarification, idaan mo sa akin. Sige, clarification. By the way, moderator, clarification. Ano ba yung binanggit niya? Saan footnote niyan? 14. Footnote ba yung binanggit mo? Sa 14. 14 daw, footnote daw sa footnote number 14. Number 14, anong binanggit? Dito lang sa 14 verse 1, karap ng mga lakas ni Kristo ang mga lakas si Satanas sa tinipon sa Imperyong Romano. Tanggap po ba ito? Hindi. Yun lang. Pakiulit. Ano sabi? Footnote ng 14 verse 1. Kaharap ng mga lakas ni Kristo ang mga lakas ni Satanas na tinipon sa Imperyong Romano. Diyan ang galing ang Roman Catholic Church mo eh. Tanggap mo, hindi. Tanggap ko yan. Pero Imperyong Romano, hindi isimbahan yan ha. Hindi, Pero nandiyan sa anong Roma. binanggit sa tanggap ko yan. Yung Imperyong Roma, tama yan. Pero yung mismong simbahan, ay walang kinalaman sa Imperyong Roma. Ito, anong banggit ni Kristo? Anong banggit sa footnote sa Biblia? Yung binasa mo, English translation ko. Pagbasa muna ako, The fact that John commended does not mean by that everything in what it was bad. It was unmarked. And incidentally, that Christ wanted his apostle to establish the center of his church precisely in Rome. That is why walang kinalaman ng simbahan sa Imperyong Roma. So, yun nga. Tinanggap mo na kasi na nandyan pala yung mga demonyo sa Roma. Tinanggap mo na eh. So, ibig sabihin, Pero na-establish siya dyan sa lugar ganito ng mga demonyo. Wala Yes. akong pakialam. Dito matanong pa ko, Mr. Moderator, Wait lang. Brother Eugene, wait lang. Patapusin din si Brother Gillier. Go ahead, Brother Gillier. Sige. Go. pwede mo sabihin pala, yung iglesia mo nakatayo pala sa lugar ng mga demonyo. Oo, hindi. Wala akong pakialam kung ang simbahang Katolika ay nakatayo sa lugar ng demonyo. So what? Pero hindi demonyo ang simbahan na nakatayo dyan. So, tanggap mo na. No. Okay, Sandali lang, tanggap mo na. klaruhin ko lang ha. Wala akong pakialam kung ang simbahang Katolika ay nakatayo sa lugar ng demonyo. Pagka ba nakatayo sa lugar ng demonyo, demonyo na. Hindi ganon, pre. Ganun. Yung Kasi mga tinanggap Roman Empire na-convert into Christianity, ay ikaw na mismo nagsabi niyan. And that Christianity na na-convert ang mga Roma, that is the Catholic Church, not the Seventh-day Adventist Church. Next question. So, tinanggap mo na pala na nakatayo siya sa lugar ng mga demonyo.
Ang tanong ko pero sa iyo, hindi ibig sabihin na demonyo na. hindi, tanong ko sa iyo, nasa buong mundo ba ang mga demonyo? O hindi, Ha? nasa buong mundo ba? Ang mga Yes, demonyo. nasa buong ganito nasa buong mundo ang demonyo, but not Wala. Roman Catholic Church. Kayo, nagiging claim ninyo, Katolika din kayo, pero hindi Roman Catholic Church. I don't know kung kano-ano kayo sa demonyo. Hindi, tinanggap nyo na na kayo talaga ang Roman Catholic Church. Nakatayo ka na pala sa lugar ng mga demonyo. Wait Ang lang. tanong ko, Gilier, kanina nag-object ka kasi nag-side comment si Eugene. Ngayon nagsa-side comment ka naman. No side comment. Sige, continue. Next question. okay, so tinatanggap mo pala, okay, ikuan ko to, premise ha. So magandang balita na tinanggap mo na ang iglesia mo nakatayo talaga sa lugar ng demonyo at tinanggap mo na Babylonia ang Roma. So ang tanong ko sa iyo, itatanong ko itong Great Hope. Tinatanggap mo ba, sabi dito, the Roman Catholic Church uniting the forms of paganism and Christianity and their master is Satan. Tanggap mo ito, hindi? I don't accept. Your book is biased. Normal na sasabihin ninyo dahil inyo yan. I don't accept that biased book. Di mo tanggap. Okay lang. So dito, the worship of images and relics and invocation and exaltation of the Pope are devices of Satan. Tanggap mo, hindi? Bro, Anong wait libro? lang. Dito pa rin? Wait lang. Brother Gilier, kanina, pinatigil ko si Eugene na babasa ng Catechism of the Catholic Church dahil self-serving yon. Ngayon, ikaw, nagbabasa ka naman ngayon The Great Hope. Self-serving nga, hindi ko nga tatanggapin yan. Huwag kayong gumamit ng mga self-serving. Kanina, winaringan ko si Eugene sa CCC. Kaya ikaw, huwag mo sabihin kinakampihan ko yan. Inawaringan kita ngayon, huwag kang gagamit ng self-serving. Continue. Next question. Okay lang kasi umamin naman siya kanina na ang iglesia pala na nakatayo sa lugar ng mga demonyo. Okay, ito. Ang tanong ang tanong ko sa iyo, dito sa sinabi dito sa pagbubunyag, Katoliko pa rin to na ang babae, kasi alam natin ang babae, kahulugan yan, iglesia. Ang babaeng inalihan ng Diablo ay ang Roma. Tanggap mo ito. Moderator, clarification. Ano libro? Dito sa dito pa rin sa Catechism. Itong libro mo ba? Yung Sambayan ng Pilipino. Ano binanggit? Sinabi dito sa 17, sabi dito, ang dito sa may bandang ang babae dito na inalihan ng Diablo ay ang Roma. Sinabi mo kanina na diyan pala nakatayo ang iglesia mo at ang babae simbolo ng iglesia. Tutol ka na ba sa sinabi ng mga pare o hindi? Tama. Ganito Tama Hindi ako totol. Kategorikal lang. Hindi ako totol. Tama ang sinabi sa footnote sa Biblia, not referring to the ecclesiastical or church, but referring to the nation yan. Nation. Hindi ecclesiastical. Hindi nangangahulugan na kung itinayo ang aming simbahan sa lugar ng demonyo, nagiging demonyo na kami. Analohiya. Hindi ibig sabihin na nakatayo yung bahay mo sa gitna ng dagat, nagiging dagat ka na rin. So, that's referring to the nation, not the church ecclesiastical alone. So, ibig mo sabihin pala, kasi ang babae kasi simbolo, iglesia. Sinabi doon, ang babae dito na inalihan ng demonyo ay ang Roma, so hindi ka natutol pala. Kasi that's simbolo ng babae. Referring to the nation, not the church. Kinaklaro ko lang. That's referring to the nation, not the church alone. Hindi, Or sinabi mo kasi, ecclesiastical in short. hindi mo pala tanggap na kahulugan pala ng babae, iglesia. Hindi mo tanggap. Ano? Yung babae na binanggit no, normal yung Babylonia. At yung babaeng binanggit na iglesia, hindi yun ang mismong Roma na nation. Because that nation is different from the ecclesiastical. Nation is different from the church. So, ibig mo sabihin, babae din pala ang iglesia. So, Babae ang iglesia pero hindi referring into nation. That's referring to ecclesiastical. Bakit tinawag na babae? Ayon po sa inyong librong The Great Hope, that is the spouse of Christ. Kaya nga she, the church is addressing to she.
Yung binanggit ginamit mong Roma, yung Babylonia, totoo yan. That's referring to the nation, not the church. Pag ginamit yung Great Hope, sabi mo, Great Hope, mabasa sa Great Hope, mula pala sa isip lang ni Janhas na Katoliko. Bakit pinatay ng Iglesia Katolika si Janhas? Ha? Hindi na namin issue yan kung bakit pinatay. Ang issue namin dito, patutunayan lang niya na yung simbahang Katolika ay tatag ng demonyo. Pag kamirong pinatay, wala na kami pakialam dyan. Hindi na naman namin issue yan eh. Ay, kasi hindi naman kayo, kasi ang kriminal kasi hindi aamin yan. Hindi Hindi amin. kasi aamin ang kriminal. Paaminin mo ko, ba't ako ba kriminal? Side comment na naman uli yun. Magtanong ka, huwag kang mag-side comment. Sige, magtanong kasi naantok nating mahal na moderator. Okay, ito yung tanong ko sa Naubusan iyo. naman tanong ito. Ito, hindi, mayroon ako tanong sa iyo. Ito Juan 8:44, sabi dyan, ang ama niyong Diablo ay pumapatay. Sa kasaysayan na ipinangangalandakan mo, sa kasaysayan na, yung Saint Bartolomeo's Day na pinatay ang lahat ng Huguenot sa Protestante, sang-ayon ka ba doon o hindi? Hindi ako sumasang-ayon unless and until na meron kang maipakita. The fact na ginamit mong San Juan 8:44, kayo yun, mga original Sabbath keeper, ang audience ni Cristo. Ang Si tanong Peter ko, Pindon, sandali lang, hindi ko sinasangayunan, kaya nga, sumagot ako, I don't agree because you do not present that book. Pangalawa, si Peter Pindon na isang debater din ng Seventh Adventist ay nagsabi na yung palang San Juan 8:44 ay Sabadista. O bakit sinisisi mo sa Katoliko? bakit mo ginagamit yung ibang tao dito sa debate? Di ba kaya akong gawin? Natatakot ka. At tanong ko sa iyo, pumatay si Vladimir ng libu-libong mga protestante ayon sa kasaysayan. Kahit i-research mo sa mga libro dyan sa likod mo, sino si Vladimir? Tinatanggap mo ba na yun ay gawa ng Katoliko? Hindi na namin yan issue dito, objection moderator. Yes, ano yun? Naubusan na siya ng tanong eh. Hindi namin issue dito. Kung sino ang pinatay ng Katoliko, kung sino ba yung pumatay, Katoliko ba yan o hindi. You have to prove the founder of the church because our issue here is church and founder, not the church and its character and the nature. Wala akong pakialam kung sinong pinatay nila at sinong pumatay. Sige. Okay ha. So sinisingil ngayon ni Eugene Gapo si Gilier Pacanya na patunayan niya na ang Roman Catholic Church founded by Satan. Hindi issue dito kung ano yung mga karakter ng mga ilang membro. So hinahamon ka niya, Brother Gilier, na tapos na ang oras, ilabas mo na yung ebidensya mo na ang Roman Catholic Church was founded by Satan. Okay, inamin na kasi niya kanina na nakatayo pala yung iglesia na doon sa lugar ng mga demonyo. So siya na mismo ang sumagot sa kanyang hinahanap. Ito lang ang binigay ko sa kanya. Sinabi nga doon ang Roma yung babaeng inalian ng demonyo. Sabi niya, oo. Bro, ano ka bro, nagribat ka, role mo ngayon magtanong. Magtanong ka na lang. Premise yan. So, hindi ka natutol doon. Na tinayo talaga siya sa lugar ng mga demonyo, yung iglesia mo. Hindi ako tutol, pero hindi ibig sabihin na nangangahulugan na demonyo ang simbahang Katolika. Analogiya, hindi ibig sabihin na yung bahay mong nakatayo sa gitna ng dagat. Time na. Okay, no? So naubos na yung ano natin. Punta tayo sa 5 minutes na lang na conclusion. Maganda to si Brother Gilier kasi pag tinayo sa lugar ng demonyo na. Okay. 5 minutes na lang tayo, no? Final conclusion na lang tayo. Ating unahin si Brother Eugene as negative side. Final conclusion. 5 minutes. Maraming salamat po, Mr. Moderator at kaya Gilier Pacanya. Natatawa tuloy ako nito sa katunggali ko. Kanina pa. Parang naubusan na yung tanong niya. At alam ba ninyo na kahit pala makatayo ng ang simbahan ay maitayo doon sa lugar ng mga demonyo, nagiging demonyo na. Ang kitid talaga ng mga pag-iisip nito, babaw ng mga pag-iisip nila. Yun nga, nagbigay ako ng analohiya ba? Diba? Simple analogy.
Hindi nangangahulugan na kapag ikaw po'y nakatayo sa ibabaw ng dagat, kasi meron naman tayo mga kababayan na naninirahan talaga sa dagat. Di ba? Yung minsan nga doon sa sa Zamboanga City, mayroong mga bahay-bahay na sa dagat na talaga. Hindi nangangahulugan, nagiging dagat na rin yung bahay nila. Bahay pa rin yan. Of course, kung mayroon kang binasa sa Biblia na yung Babylonia referring to yung Roma, walang problema in terms of nation. But in terms of ecclesiastical, wala na kami nun. Hindi naman kasali yung mismong iglesia na nasa Roma. Kaya ina-adapt namin yung term Roman because of ecclesiastical, not racial. Because yung simbahan hindi naka-refer sa racial. You have to refer about ecclesiastical. Kaya nga, bakit ina-adapt natin yung term Roman? Because that is the center of the Christian Church. Magbasa tayo ng history again. Yung banggit do sa sa history ng kasaysayan ng daigdig, pahina 179. Ayan. Ang simbahan sa Roma ay may mahalagang papel sa paglago ng Kristiyano. Ito ay tinatag ni Pedro at ang pangunahing apostol ni Jesus. Sinabi ng tradisyon na si Pedro ay namatay sa Roma bilang martir. At ang paniniwala ng mga obispo ng Roma, ang kahalili ni Pedro, ang dahilan kung bakit ang Roma ay nagiging sentro ng simbahang Kristyanismo. That is why ecclesiastical, not racial, not nation. Kasi kapag nation, nakabatay tayo sa racial. Okay, wala mang, tapos na yung debate. Walang naibigay, walang nailatag na ebidensya, sariling kuro-kuro, kahit kwentong barbiro yan, kahit kwentong pagong, mga kwentong pagong pala ito, kahit mga kahit pagong, hindi maniniwala, kahit yung mga tambay doon sa kalye, siguro hindi maniniwala sa mga kwento niya. Kahit nga siguro grade 1 section tambes, mahirap mapaniwala yung kanyang mga istorya. Kahit dipid. Ang deklarasyon kasi na dipid, Roman Catholic Church, si Kristo na sa loob ng simbahang Katolika. Yun nga yung sinabi ko sa inyo, matatalo lang ako sa debating ito kapag mayroon siyang ebidensyang na-present. Kapag wala, ay siya yung talo. Kaya kung ako sa inyo mga Seventh Adventist, payo ko sa inyo, tularan nyo na lang itong moderator natin na nagbalik loob na ng simbahang Katolika. Huwag kayong Kasi kung tutuusin natin, kahit saan tayo yung balibalik ta rin natin yung mga libro, yung mga Biblia, the Catholic Church, founded by Jesus Christ, not Satan. Not Satan. Ito, mayroon bang founded by Satan na maraming nagiging santo sa simbahang Katolika? Explain mo yan. Kayo, mayroon ba kayong nagiging santo? Ito sa wala, di ba? Wala nga kayong martir. Sino bagang taong uto-uto na siya'y pwedeng magpakamatay sa loob ng simbahang Katolika kung ito pa'y tatag ng demonyo? Si San Pablo nga, nagpaputol ng ulo. Yung si San Lorenzo de Ruiz, yung pinakaunang Pinoy na nagiging santo. Uto-uto ba si San Lorenzo de Ruiz? Na binigyan niya, hindi nahala niyang buhay niya sa loob ng simbahang Katolika kung hindi ito'y tunay na simbahan. Naku naman, pag-isip kayo. Hoy, mayroon bang tatag ng demonyo na may mga maraming santo? Aray nakaw. Natatawa tuloy ako sa yung katunggali ko. Natatawa tuloy ako sa inyo. Pagpasensyahan na muna itong background ko sa likod Medyo may nakabitay. Design. Yeah. So, ayan. Dapat sana magbigay ka ng ebidensya. Maraming salamat po sa inyo lahat at God bless. Pwede nang ibigay sa affirmative side sa kanyang final conclusion. Brother Galier, go ahead. Okay, 5 minutes bro, no? Okay, salamat din sa ating mahal na kaibigan na si Brother Jando. Normal talaga yan na may labanan ba? Kasi dumidipinsa din tayo Kasi madaya na ngayon ang demonyo, ginagawang standard ang mali.
So, itong Katunggaliko, natatawa siya sa sarili niya. Alam mo ba ang sinabi ng Biblia sa mga natatawa sa sarili niya? Ay tao yung mangmang. Bakit ka natawa sa sarili mo? So, wala namang natuwa sa sinasabi mo. So, ngayon, sinasabi niya, wala daw akong mga ebidensya. Iyon, una, ang kardinal, kumampi sa amin, kumambyo. So, chinicheck niya, tinatanong niya, technical yung mga tanong niya, pero hindi niya may pagkakaila na kumampi talaga yung kardinal nila sa mga aklat ng Adventista. Kasi yung mga Adventista kasi, ang dami kasing nabagong buhay dito. Mga aklat namin, kahit saan, mapupunta talaga kahit saan. At yung kardinal, sinabi talaga niya, I recognize. Binabalidate ko ito na ipabasa sa buong tao, sa Katoliko, upang ang mga kabataan ay magabayan sa tamang landas. Okay, ito Bakit ang Roman Catholic Church founded by Satan? Ang dami ko nang binigay ng mga ng mga evidence eh. Yung mga ginagamit ng evidence sa standard na sanlibutan ngayon, sabi dito sa Colossus, may banta ang Diyos eh. Sa Colossus 2:8 sabi to, may babala na huwag kayong magpapabihag sa mga filosofiya na na filosofiya na madaya. Ang mga aklat ng sanlibutan ngayon, hindi pwedeng kumpiyansahan. Una sa lahat, kontrolado yan ng Jesuit. Si Denis Diderot ang isa sa pinakautak bakit umiral at sumulpot ang tinatawag nating aklat na encyclopedia. Si Denis Diderot ay isang bihasa sa pagsusulat at author po siya. Siya po ay nagsisilbi sa Iglesia Katolika. O paano mo masabi yan? Wala na, pabor na yan sa inyo. Kasi kayo kasi ang pinakamalaki sindikato sa buong mundo. The largest syndicate in the world is Roman Catholic Church. No? Sinabi ka na dito sabi, kailan? 538, doon kayo ipinanganak, itong libro na to. Ano ba yon? Satan invented a religion to control the deception on men. Sabi din dito, dito sa inyong aklat, usurper, yun ang ugali ni Satan, palitan ang Diyos. Sabi dito, ano ang Santa Iglesia Katolika? Ito ay pamayanan ng mga nabinyagan na kumikilala sa Santo Papa na kapalit ni Kristo dito sa lupa. Nako, anong sabi dito sa Biblia? Dito sa Thessalonica, na sabi dito, the great apostasy, apostasya ba? Pagkuhan ba? Sabi dito, sabi ng Panginoon Hesukristo, huwag kayong magpadaya by any let no one deceive you by any means, that the day will not come unless the falling away come first, and the man of sin revealed, the son of perdition, anak ng pagkakasala, ang Santo Papa. Kung tingnan mo yung sarili mong referensya, basahin mo, be honest, cover to cover, yung mga volumes nun. I tell you, ang daming mga ebidensya dan. Kasi sabi mo, ilang Katoliko, hindi. This is mass massacre. Milyon, sabi nga ni Pope Benedict at ni Pope John Paul, nanghingi nga sila ng sorry dahil sa maraming namatay sa panahon sa Dark Ages. Paano masabi? Ibig sabihin, ang kasaysayan mismo, yung sarili mo rin mga ebidensya, sinunog ka rin na ang Katoliko, kriminal. 1844, huwag kayong magmalinis. Kasi, nabi ni sa 1844, sinungaling, kriminal, o ano mang sasabi mo sa akin, ako'y sinungaling, ikaw ang sinungaling. Kasi sinabi nga dito na ang Santo Papa, pinalitan na niya si Kristo dito sa lupa. Pinalitan. Ano bang Ezekiel? Sinabi ng Ezekiel 16 verse 32, ang pagpalit, ang kaulugan niyan is pagkakaroon ng kabit. Pinalitan yung asawa, nagkabit ba? So, ganyan ka ng iglesia mo. At saka inamin mo na iglesia mo nakatayo sa teritoryo ng demonyo. Wala na. Doon, taob ka na. Gumagamit ka pa ng Webster, Jesuit. Si Baxter, Jesuit. Ano pa? Magkapareho sila ng school. At yun ay founded by Roman Catholic Church. Hindi mo alam 333 years tayo inalipin ng Roman Catholic Spanish Empire. Naging imperyo yung iglesia mo. Anong ginawa sa atin? Ginawang alipin, magtayo lang ng simbahan. Yung Polo y Servite. Okay, time na. Okay. So, yun na. Tapos na.
So atin ang kuno ng ng mga pahayag yung ating mga debaters sa kanilang pasasalamat. Wala nang patira ha. Pasalamat na lang ito. Ating unahin ang affirmative side si Brother Gilier Pacanya. Okay na? Okay. Salamat po sa Papaunlak Brad Jando at sa ating kaibigan si Brad Eugene Gapo. Wala po tayong tinatawag na galit. Kundi labanan lang talaga to ng tinatawag na umiinit na ngayon na panampalataya sa bawat isa. So, pinapasalamatan ko rin ang Iglesia sa Pensioners Village sa pagsuporta sa akin sa mga bagay na kailangan ng isang debater. At pinasalamatan ko rin yung mga nananalangin sa Facebook, mga Adventist at mga gusto manood. Opo. So sana magkaroon pa tayo ng maraming talakayan sa iba pang mga paksa. At huwag kayong mawalan, huwag kayong ma-discourage na parang dili mapulaan ba. So sana Jando, hindi ka mapulaan. Mga sa susunod na naman ng mga debate, magkaharap-harap tayo at sana ikaw makaharap ko rin sa ulit. So God bless. Maghamon ka. Okay bro, maghamon ka lang bro. Magbisa ka lang sa akin na may hamon ka topic. Yun lang. At ang doctrinal debate is Sabado ng gabi. Yun bro. Okay, dito naman tayo ngayon sa ating kasamahan sa punto por punto team. Brother Eugene Gapo. Bueno, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa inyong sakripisyo, dasal, hanggang sa matapos ang ating debate. Salamat unang-una sa Panginoon at kay Gilier Pacanya, no? Na siya po ay talagang ayos ka debate ito, ano? Pupurihin natin to. Hindi natin to inaaway, ano? At sa lahat ng mga nanonood ngayon sa gabing ito, maraming salamat. At sa mga ganitong usapin, huwag kalimutang mag-subscribe sa Punto por Punto channel ni Reverend Father Darwin Gitgano sa mga baguhan pa. At sa aking YouTube channel na rin, Lakbay Katoliko. At sa ating moderator, magandang gabi. At sa lahat ng mga nanonood sa buong mundo, magandang gabi. Mag-ingat po kayo lagi. God bless. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Jesucristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it, doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mudang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat manilaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ,
then asay inyong pilion.